Narinig ang panawagan ng mga OFW na maimbestigahan ito. Lalo na't kamakailan ay may nag-viral na content creator na ginawang katatawanan yung nabili niyang balikbayan box sa halaga lamang na 5,500 pesos. Samantalang dugot pawis ng OFW ang sinakripisyo bago mapuno ang balikbayan box na yon. Respeto naman sana sa damdamin ng mga tinuturing pa namang bagong bayani ng bansa natin. Dahil hindi lahat ng OFW ay mapalad sa ibang bansa na kayang bilhin na isahan or punuin ang balikbayan box na yan. Dahil kung isa kang simpleng household workers o nagtatrabaho sa bahay, ay buwan ang bibilangin at minsan ay umaabot pa ng taon bago mapuno ang balikbayan box. Dahil buwanan silang namimili at paunti-unti dahil nga hindi nila kaya ng isahan dahil sa liit ng sweldo. Kaya dugot pawis ng mga OFW ang sinasakripisyo bago mapuno ang balikbayan box na pinagtawanan lang ng iba. Ayan! Ano to? Pantimpla ng kape? Ano pa niya? Magandang nabuksan ang usaping ganito na dapat maimbestigahan din ng Bureau of Customs. Dahil may nakalagay naman na address sa balikbayan box, bakit hindi isend ng mga shipping company? At unang-una guys, sa tagal namin nagpapadala dito, lalo na ng mga kasama ko na more than 30 years na nagtatrabaho sa employer namin, kapag nagpapadala sila ay binabayaran na ang shipping fee. Minsan nga hindi na sinasoli ng mga tauhan nyo ang sukli. At ang usapan dyan ay door to door, meaning ay i-deliver nyo mismo sa bahay ng kaanak ng OFW or mismong pamilya ng isang overseas Filipino workers. Kaya paano naging unclaimed balikbayan box yan? Iniimbestigahan po ngayon ng Bureau of Customs ang bentahan ng mga balikbayan box na wala umunong kumuha. Ikinagagalit ito ng ilang OFW, lalo't pinaghirapan nila ang mga padala na bagsak presyo kung ibenta. At nakatutok si Jonathan Anda. Mga kahon ng pagmamahal. Ganyan kung ituring ang mga balikbayan box na pinag-ipunan at pinaghirapan ng mga OFW para maipadala sa kanilang mga kaanak lalo na kapag Kapaskuhan. Pero sa Facebook, may mga nakikita kaming post na nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box na ang ilan sa presyong 5,000 pesos lang. Nagpadala kami ng mensahe sa seller pero hindi pa siya sumasagot. Ang ganitong kalakaran iniimbestigahan na raw ng Bureau of Customs. Kabilang ang viral ngayong video ng isang content creator na nakabili raw ng unclaimed balikbayan box. Iimbestigahan natin kung saan yung source at anong balikbayan access ang binibenta online. Paglilinaw naman ng customs, hindi sila ang nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box. Normally po, ang ginagawa nating handling sa balikbayan boxes ay binibigay din ho natin sa mga may-ari ho na ng mga kahon dito sa pamilya ng mga OFWs. Ang ilang cargo company naman inamin na nagbebenta nga sila ng mga unclaimed package sa presyong 3,000 to 5,000 pesos sa mga online trader. Pero ito yung mga package na higit isang taon nang nakatambak sa kanilang bodega na ginagastosan nila ng storage fees. We have spent money to mobilize the cargo from their homes, okay, and shipping it all the way and sending it to there and keeping it in safe and secure custody with us. So at least let us cover a small part of the freight. Tinatawagan naman daw muna nila ang mga nagpadala bago mag-dispose. Yun nga lang, hindi na raw makontak ang iba. Pero merong mga OFW tulad ng nurse sa Canada na si Buena na nawawalan ng balikbayan box na 2019 pa niya ipinadala papunta sana ng Cavite. Hindi raw kasi nakabayad ng fees sa Bureau of Customs ang kinuha niyang courier sa Canada na kalaunay nagdeklara ng bankruptcy. Pero nang magtanong siya sa customs, hindi raw matunton kung saang pantalan naroon ang kanyang bagahe. Gayunman, kung makukuha man ito, sinabihan daw silang kailangan munang magbayad ng 18,000 to 20,000 pesos. 18,000 to 20,000 po, napakamahal. Mas mahal pa kasi sa laman? Parang ibigay ko na lang sa family ko, parang hindi na worth it. Pero sabi ng customs, wala silang ganyang polisiya. Kailanman po ay hindi po na tayo nag-demand ng babayaran para lamang makuha nila yung kahon. Kung mapatunayan po natin yan, we will make sure po that we will file administrative cases and we will suspend or terminate po itong empleyado na ito.
Sa unang 3 buwan ng 2024, maglalabas na raw ang customs ng listahan ng mga accredited na consolidator at forwarding company para magabayan at hindi na maloko ang mga OFW na nagpapadala ng balikbayan box. Yung mga nagbabash kay Alexis na isang content creator sa Pilipinas, baka hindi lang siya aware, kaya wala siyang kasalanan dito. Ang nakakasakit lang ng damdamin ay kung paano niya pagtawanan yung balikbayan box or yung laman ng balikbayan box. Na baka habang ginagawa niya yon ay kung napapanood ng tunay na may-ari ay umiiyak ito at pati ang pamilya niya. Ayan, ano to? Pantimpla ng kape? Ano yan? Tayo ang hindi naman may-ari ay nasasaktan. Dahil bilang isang simpleng OFW ay alam natin ang sakripisyo bago mapuno ang isang balikbayan box. Pero siya naman ang naging way para mapansin ito ng media at makaabot sa customs at maimbestigahan na may ganitong nangyayari sa mga pinapadalang balikbayan box ng mga OFW sa ibang bansa. Yung CEO na nagsalita, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Dahil samantala kapag nagpapadala ang OFW ay door-to-door ang usapan dyan. At binabayaran na ng kompleto upon pick up pa lang ng package or ng balikbayan box. At dapat nilang ihatid yan sa bahay mismo ng kaanak ng OFW sa Pilipinas dahil nga may kompletong address naman na nakalagay dyan. Kaya huwag kayo magpapadala ng balikbayan box sa mga cargo shipping company na ganyan ang mindset. Na basta-basta na lang ibebenta or ganun-ganun na lang ibenta ang balikbayan box na hindi nila dineliver. Samantalang gaya ng sabi natin kanina ay door-to-door ang usapan dyan na dapat ihatid nila sa mismong bahay ng OFW sa Pilipinas dahil pag pick up pa lang dito sa ibang bansa ay nagbabayad na tayo ng tama. At maganda rin itong sinabi ng Bureau of Customs na maglalabas sila ng mga pangalan ng shipping company na dapat ay accredited sa kanila. Para wala ng mga OFW ang maka-experience nito. Dahil kagaya sa DMW, hindi ka pwede mag-apply sa mga agency kapag hindi accredited sa DMW. So sana gumawa rin ang Bureau of Customs ng ganito na dapat bago magkalisensya ang isang shipping company ay dapat dumadaan muna sa kanila dahil kapag may ganitong pangyayari, sino ang kawawa? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay Kundi tayo mga OFW na naghihintay na makarating sa Pilipinas or sa mga bahay natin ang balikbayan box na binebenta na pala nila at pinagpipiestahan na ng iba. Dahil bilang isang OFW ay napakasakit na makapanood na ibang tao ang nagbubukas or nag-a-unbox ng balikbayan box na matagal mong pinag-ipunan at matagal mong pinaghirapan. So, titignan na natin ang nasa loob nito in 1, 2, 3. Ayan, ayan. Ayan, puro plastic bags ulit. In 1, 2, 3, go. Hala! Ano to? Unan. Ano to? Ayan, so ang una nating nakuha dito sa balikbayan box na to ay unan. Ayan, siguro yung pinagpadalhan nito, wala silang unan kaya pinadalhan sila galing sa ibang bansa. Tapos, ano ito? Cotton roll. Ayun o, nakalagay sa loob. Cotton roll o, dalawa. Unan na naman. Hala, ito pa yung laman niya. Grabe, hala, may basag. Nabasag o. Ang daming laman ha, talagang balot na balot. Parang nakakalungkot naman kasi hindi na ito nakarating sa pamilya nila. Bakit kaya hindi nila kinlaim tong package na to, no? Kasi ito, meron pa ditong plato. Ayan, ang laking plato. Worth 5,500 tong binili ko na to. Ang presyo na itong balikbayan box na to ay worth 5,000. Ayan. Tapos, ano pa ito? Ayan. Ito yung mga nilalagay sa lamesa. Amazing! Gawin natin ito nabasag na plato. Siguro sa pagkakabiyahe niya to. Ayan, so tanggal na natin yung mga basag-basag. So ito, kumuha pa tayo. Ayan. May kasamang buhok. May kasamang buhok sa loob. So ito na, kunin pa natin. Ano to? Hala! Binalot pa nila sa tela. Tignan nyo. Kaso yung loob, basag-basag. Tama? Di ko alam. I-check namin ito mamaya. Sa tabi muna natin ito dito. Ayan. Ano pa to? Uy, ang bango. Oh my God. Ang tagal niya na nga. Sa sa bodega kasi tignan nyo oh. Ito yung pabango. Halatang galing siya sa Saudi. Kasi may brand na ganyan. Ito, dalawa sila. Ito
ng bango kaso sayang. Kasi tignan nyo, oh. Nagtapon-tapon na yung mga pabango talagang nasira na. Tatabi lang natin dito yung mga nakukuha natin. Kunin pa natin. Ano to? Kumot. Parang kumot. Dami pang laman. Ito ang bigat. Ano kaya to? Buksan natin. Oh my God. Ano to? Sabon na naman. Grabe, ano to? Tawas? Asukal? Uy, kinakabahan ako ha. Anong tawas mo? May lubid ba? Ano ito? Bakit may ganito sa balikbayan box? Grabe, ano to? Sino nagpadala nito? Kasi parang itsura nyo, parang asukal. Ayan. Pero ang bango niya. Ayan, so ito pa ha. Dami niya tagang laman sa loob. Wala. Ayan. May kasama pang ganito. Nakalagay sa loob ng damit. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam na alam niya yung mga lagayan ng ano, balikbayan box. Diba pag nagpapadala tayo ng balikbayan box, talagang nilalagay natin sa damit yung mga babasagin. Talagang dito nilalagay. Bakit kaya hindi ito kinlaim ng pamilya nila, no? Ayan, so meron tayo ditong damit na ganito. Ayan, itim. Ayan, ano to? Pantimpla ng kape? Ano yan? Ano ito? Sa CR. Pantaklob sa CR. Ayan, no? Ayan, ang dami niyang laman na puro mga tela. Ano pa to? Baka tawas na naman to, ha? Ayan, ito na naman. Grabe, ano to? Tabi na natin yan. Ayan, ito pa. Ito na naman yun. Ayan, medyo may basag siya na konti. Ayan, so ang daming damit. Ayan, duster. Ayan, plato. Ayan, di ko alam kung ang tawag dito. Ayan, meron din ganito. Tapos ito sa gilid, may malaking plato. Di ko plato ba to? Ang laki niya. Ito pa. Ayan, sira no, nabasag na. Ayan, kumot. Kumot. Ayan, ano pa to? Sayang, ang ganda sana kaso nasira. Ayan, damit. Ayan, ito mga pang-scoop. Pangkadkad. Wine glass. Aba, oh, meron pa mga maliliit na garap. Ang dami. Ayan, ito pa. Ano kaya to? Tawas? Ayan, oh. Ayan, baso. Ayan, ganito. Sa lamesa to. Jumper. Ito pa. Parang yung pinadalhan nito, merong restaurant kasi may ganito pang serve. Sana lumantad din yung may-ari ng balikbayan box para maaksyonan nito. At sana makarating din ito kay Sarah Fitulpo. Dahil nga hindi talaga ako kumbinsido sa unpaid balikbayan box or tinatawag nilang unclaimed balikbayan box. Dahil unang-una pa lang ay dito pa lang sa ibang bansa upon pick up ay binabayaran na natin ang tama ang shipping fee. Kaya paano naging unclaimed balikbayan box yan? Napakasakit lang isipin na yung pinadala at pinag-ipunan natin balikbayan box ay hindi makakarating sa ating pamilya. Bagong bayani na ang sandata ay luha.